Pinagpalit ako nung 3 taong gulang pa lang ako. Ang magandang balita, sobrang yaman ng pamilyang ito. At bata pa lang ako, alam ko na isa akong peking tagapagmana. At alam ko rin na balang araw, matutuklasan din ng mag-asawang ito ang tunay kong pagkatao. Kaya ginamit ko ang pansamantalang kapangyarihan ng pera, para ihanda ng maaga ang isang malaking sorpresa para sa kanila. Kapag pinalayas nila ako dahil sa totoong anak nila, wala akong awang. Babawiin ang lahat ng meron sila. Pagsapit ng aking ika-20 kaarawan, natuklasan kong palihim na. Hinahanap ng mga magulang ng pamilya Jiang ang tunay nilang anak. Hindi na ako nagatubili. Nung gabing iyon, ang fiancé kong walang kaalam-alam sa totoong pagkatao ko ay inangkin ko na. Hanggang kinabukasan, nabulgar na ang sikreto ko. Jiang Shan, kunin mo ito. Ibigay mo na ang pwesto mo. Huwag mo nang ipahiya si Xiao. Pagkarinig ko noon, wala akong kagatol-gatol na. Pinirmahan ng pangalan ko, kinuha ang tseke, at tumalikod palayo. Nakakatawa talaga, kung sino man ang mananatili dito. Siya ang haharap sa lalaking assistant ng fiancé ko. Sa isang mahirap na estudyante, at sa kanyang first love. Hayaan na lang natin ang totoong anak ang samalo sa swerte na ito. Isa lang naman akong kaawa-awang supporting character sa isang romance novel. Ayon sa kwento, pagkatapos ng party, ang fiancé ko ay magkakagusto sa isang mahirap na estudyanteng part-time na waiter doon. At bigla ring mabubunyag ang pagiging peke kong anak mayaman. Maghahirap ako ng husto, at simula noon, magiging tulay lang ako para sa bida. Isang walang kwentang kasangkapan na dudurugin lang ng lalaking bida sa buong buhay niya. Ngayong alam ko nang isa lang akong extra. Bakit pa ako magpapakatanga? Ang kumain, uminom, at mabilis na tumakas ang pinakatamang gawin. Nang makita ng fiancé kong si Su Qingshui na nakatulala ako, umupo siya sa tabi ko at nagtanong, Shan, ayos ka lang ba? Suot niya ang isang pasadyang evening gown. Kitang-kita ang perpekto at mapang-akit na kurba ng kanyang katawan. Ang makinis niyang balat ay kumikinang na parang perlas sa ilalim ng ilaw. Dahil nakainom siya ng kaunti sa salo-salo kanina, may mapula-pulang kulay pa sa kanyang medyo matambok na pisngi. Nakakabighani talaga ang ganda niya. Sandali akong natulala, kaya naman mabilis akong umubo ng mahina. Wala naman, medyo napagod lang siguro. Qingshui, maligo ka na muna. Bakit? Inirapan ako ng bahagya ni Su Qingshui. Nandidiri ka na ba sa amoy ng alak ko? Agad akong nagpakita ng seryosong mukha at sumagot. Hindi medyo gabi na rin kasi. Gusto ko na sanang magpahinga tayo ng maaga. Nginitian lang ako ng matamis ni Su Qingshui. At saka tumayo papuntang banyo. Sinundan ko ng tingin ang maganda niyang balto hanggang sa makapasok siya sa pinto. Agad akong tumayo, at dahan-daang, kinuha ang cellphone na iniwan niya lang sa mesa. Naglakad ako ng mabilis papunta sa balkonahe sa labas ng kwarto. Ayon sa kwento, maya-maya lang, yung mahirap na estudyanteng si Lin Fan na nakilala niya lang kanina sa salo-salo, ay tatawag na kay Su Qingshui. At itong si Su Qingshui naman, dahil sa palusot na nasprain daw ang paa ng lalaking iyon, ay magmamadaling aalis para alagaan siya. HMPH, dahil aalis din naman ako, papayag ba naman akong tubuan ng sungay bago makaalis? Umihip ang malamig na hangin sa aking pisngi. Nakatayo ko pa lang sa balkonahe, nang biglang umilo ang screen ng cellphone. Isang tawag mula sa nakasave na pangalang Baby Brother Lin Fan ang lumabas. Sabi ko na nga ba, huminga ako ng malalim, sinagot ang tawag, at inilapit ang cellphone sa aking tainga. Agad kong narinig mula sa kabilang linya ang isang sinadyang pahinain, at nagkukunwaring nanghihinang boses ng lalaki. Ate Qingshui, nung pauwi ako kaninang gabi, aksidenteng natapilok ako. Ang sakit sobra, tapos ako lang mag-isa rito sa dorm. Pwede mo ba akong puntahan para alagaan ngayong gabi? Nang marinig ko yun, napangisi ako ng malamig. Sino ka ba sa akala mo, ha? Wala kang karapatang tawagin siyang Ate Qingshui. Sino ka? Ibigay mo kay Ate Qingshui ang telepono. Ako ang fiancé ni Su Qingshui. Ako si Jiang Shan, ang laki-laki mong lalaki. Natapilok lang, hindi na makapunta sa doktor. Tapos 10 oras ng gabi, tatawagan mo ang fiancé ko para humingi ng tulong. Sa tingin ko, hindi naman pa mo ang napilay. Baka yung utak mo ang nasira. Ibigay mo ang telepono kay Ate Qingshui. Gusto kong makita kung mas pipiliin ba niyang alagaan ako, o kung mas pipiliin ka niya. Ang lakas ng loob mo sige. Kaso, gabi na masyado. May nightlife pa kaming dalawa ni Qingshui. Nightlife? Anong pinagsasasabi mo? Anong klaseng nightlife? Magkasintahan. Engaged na sa isa't isa. Sa tingin mo ba, anong ginagawa nila kapag ganitong 10 oras na ng gabi? Fiancé ko si Qingshui, kaya natural lang na gumawa kami ng mga bagay para mas tumiimis ang relasyon namin. Wala bang nagturo sa'yo niyan? Batang uhagan, gago ka, subukan mo lang hawakan kahit isang daliri ni Ate Qingshui. Bago pa niya matapos ang mga mura niya sa sobrang galit, diretso ko na siyang binlock, dialit ang number, at pinatay ang cellphone. Pagkatapos ay kalmado akong bumalik sa kwarto, at ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto. Rinig na rinig ang buhos ng tubig sa banyo, at puno ng singaw ang paligid. Dahil sa pagligo niya, wala siyang narinig ni isa man sa pinag-usapan namin. Lumingon ako at pumunta sa kabilang banyo para mabilis na maligo. Pagbalik ko sa kwarto, kakalabas lang din ni Su Qingshui mula sa banyo, suot ang kanyang bathrobe. Nakasuot siya ng silk na bathrobe, na medyo maluwag ang pagkakabuhol sa baywang. At ang kanyang bahagyang basang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat. Amoy presko siya at amoy bagong ligo.
Mamula-mula ang mga pisngi niya dahil sa init ng singaw ng tubig. Kumpara sa mga ordinaryong araw, mas lalo siyang nagmukhang kaakit-akit at malambing ngayon. Kaya naman lumapit na ako sa kanya, at dahan-daang niyakap ang maliit niyang baywang. Saka ako bumulong, Qingshui, di ba sa susunod na buwan na ang kasal natin? Gusto na ni na mama at papa na magkaroon ng makukulit na apo, eh. Nang marinig iyon, biglang namula ng gusto ang mukha ni Su Qingshui. Kung sa mga ordinaryong araw lang ito, siguradong itutulak niya ako palayo dahil sa hiya. Pero dahil sa nainom niyang alak ngayong gabi, halatang bumaba ang depensa niya. Mahina lang siyang nagpupumiglas sa mga yakap ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Wala eh. Sobrang ganda ni Qingshui ngayong araw. Kapag nagpigil pa ako, matatawag pa ba akong lalaki? Sa ilang taon naming pagiging magkatipan, natural lang na may malalim ng pagtingin sa akin si Su Qingshui. Dagdag pa nakakasimula pa lang ng kwento ngayon. Ang halaga ng linfa na iyon sa puso niya ay malayo pang maging banta sa posisyon ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi niya nasagot ang tawag na iyon. Tanghali na, nang magising ako dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Mula sa mahimbing kong tulog, tamad kong isinuot ang aking bathrobe, at mabagal na bumaba ng hagdan. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko agad sina mama at papa na may kasamang isang binata sa labas. Nakasuot ang binata ng luma at kupas na damit, payat na payat siya at mukhang sakitin. Nakayuko lang at parang takot na takot. Siya na nga ang totoong tagapagmana na lumaki sa hirap. Tumabi ako para padaanin sila, at nagtanong, Ma, Pa, ang aga niyo naman. May problema ba? Nagkatinginan ng mga magulang ko. Mabigat ang mga mukha. Sa kanila iginiya ang payat na lalaki papasok sa sala. Nang makaupo na ang lahat, seryosong nagsalita si mama. Tapos, nanginginig at umiiyak niyang ipinaliwanag. Ang batang ito, siya ang tunay naming kadugo. Jiang Xiao, kakapasa lang din ang resulta at kumpirmado na. Kawawa kong anak. Ang dami mong tiniis na hirap sa labas ng maraming taon. Matalim akong tiningnan ni Papa Jiang. At agad na nagsalita, na may tonong pinal at hindi pwedeng tutulan. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Kahit na sinamahan mo kami ng maraming taon. At pinatakbo mo ng maayos ang kumpanya. Dapat lang na mapunta kay Xiao ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Jiang. Nang marinig ko yun, wala man lang akong naramdamang kahit ano. Para sa akin, wala namang masama sa ginawa ni Papa Jiang. Mas matimbang talaga ang tunay na anak kaysa sa peke. Sa orihinal na kwento, para maiwasang magkagulo sa kumpanya, pinili kong unti-unting bitiwan ang posisyon ko, para maayos na masalo ni Jiang Xiao ang negosyo ng pamilya Jiang. Kaya lang, sa paningin ni Jiang Xiao, inisip niyang nagiging sitim lang ako sa kumpanya, at ayaw ko lang talagang bumitiw. Kaya nang makuha niya ang kapangyarihan sa kumpanya, nagsimula na siyang kalabanin ako. Habang pinapanatili kong maayos ang takbo ng kumpanya, kailangan ko ring mag-ingat sa mga patagong pananaksak ni Jiang Xiao sa likod ko. Ang mas nakakabaliw pa rito, ang fiancé kong si Su Qingshui, ay nagsimulang makipaglandian sa scholar na tinutulungan niya, sa maalaga niyang male assistant, pati na rin sa first love niya mula sa abroad. Nung una, nag-aalala pa si Jiang Xiao, na baka ipagtanggol ako ng pamilya So na nasa likod ni Su Qingshui. Pero nang mapagtanto niyang nagkakalabuan na kami, hindi na siya nagpanggap pa. Sa dami ng problema sa loob at labas, wala na rin akong nagawa, at tahimik na lang na umurong. Pero ngayon, ang magulong kumpanyang to, bahala na kayo kung sinong gustong maglinis ng kalat nyo. Hinding-hindi ko na yan gagawin. Kaya naman, wala nang paligoy-ligoy pa. Hinawakan ko ang kamay ng totoong tagapagmana na pilit ang ngiti, at sinabing may sinseridad, pasensya na kung inangkin ko ang pwesto mo sa loob ng maraming taon. Patawad talaga. Aalis na ako ngayon din, dahil sa sobrang bilis ng desisyon ko. Natulala na lang sina Daddy, Mommy, at pati na ang totoong anak. Pero nakabawi rin agad sina Daddy at Mommy, at nakahinga ng maluwag habang nakangiti. Jiang Shan, alam ko talagang masunurin kang bata. Tumigil siya sandali, bago nagpatuloy. Ngayon, ang tanging inaalala na lang namin ay ang kasunduang kasal natin sa pamilya Su. Dahil alam naman nating, laging mabuti ang turingan ninyo ni Qingshui. Hindi pa man siya natatapos magsalita, Jiang Shan, nakita ko na lang si Su Qingshui na nagmamadaling bumaba mula sa itaas. Nakasuot pa siya ng pantulog. Bakit mo pinatay ang tawag niya? At blinak mo pa siya? Hindi mo ba alam na napakabastos ng ginawa mo? Ang sunod-sunod na pagbubungangang ito, ay direktang nagpabitin sa huling salitang mabuti, at tuluyang bamara sa lalamunan ni Daddy. Teka, yung ganyang kaliit na bagay, mamaya na natin pag-usapan. Maliit na bagay, sinasabi niyo bang? Qingshui, kumalma ka muna. Nandito kami ngayon, dahil sa totoo lang, hindi namin tunay na anak si Jiang Shan. Noong una, nag-aalala pa kami sa kasunduang kasal ninyong dalawa. Pero kung titingnan ang sitwasyon ngayon, malamig na rin naman pala ang pakikitungo ninyo sa isa't isa. Kaya naman, mabuti pang kanselahin na lang ang kasal ninyo ni Jiang Shan. Kung gusto pa rin ng pamilya So at pamilya Jiang na magsanib puwersa, pwede namang si Xiao na lang. Ang biglaang balitang ito, ay tuluyang nagpatulala sa galit na si Su Qingshui. Nang makitang hindi makakibo si Su Qingshui, nagmamadali namang kumuha si Mommy sa kanyang bag. Ang isang cheque na kanina pa niya inihanda. Ibinato sa harapan ko, Jiang Shan, heto ang 50 milyon. Kunin mo yan, bilang kabayaran na rin sa huling natitira nating pinagsamahan. Umalis ka na sa pamilya Jiang at humanap ka ng sarili mong buhay. Huwag mo nang ipahiya pa si Xiao.
Tinitigin ko ang manipis na Zeyking iyon. At pasimpleng sumulyap sa gilid. Na tila ba may gustong sabihin. Pero sa huli ay nakatikong lang ang bibig. Kay Su Qingshui, nagulo ang isip habang nakatingin sa akin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangang kinuha ko ang tseke. Kinuha ko ang ballpen. At sa mismong linya ng kontrata, ay pinirmahan ko ang aking pangalan. Ibinulsa ko ang tseke sa suot kong bathrobe. At tapat na sinabing, sige po, naiintindihan ko na po. Maraming salamat po sa pag-aaruga niyo sa akin sa loob ng mahabang panahon. Pagkasabi noon, hindi na ako tumingin pa sa kanila. Tumalikod na ako at dumiretso palabas ng pinto. Hindi na ako nagabala pang magdala kahit na damit. Habang papalayo, sa likuran ko, rinig ko ang mahinang boses ng mga kinilala kong magulang na inaalo ang totoong tagapagmana. Na si Jiang Xiao, natauhan din sa wakas si Su Qingshui. At nagkukumahog na humabol para magtanong. Teka lang, Jiang Shan, huminto ka. Magpaliwanag ka muna. Ano ba talagang ibig sabihin ng tawag ni Lin Fan? Hindi man lang ako huminto sa paglalakad. At paimpol na lang akong napangiti. Magpaliwanag, may kailangan pa ba akong ipaliwanag? Sa gulo ng sitwasyong to, bahala na silang mamroblema dyan. Lalayas na ko, asol na dagat, maaliwalas na langit, at gininto ang buhangin. 3 araw ang lumipas, nakadapa ako ngayon at nagre-relax sa tabing dagat. Dinadama ang galing ng isang profesional na masahista, na may saktong-saktong diin ng pagmamasahe. Dumadampi sa balat ko ang mainitinit na simoy ng dagat, na nagdadala ng nakaka-relax na pakiramdam. Kasabay ng lagaslas ng mga dahon ng palm tree sa di kalayuan. Habang ang malamig na buko juice naman ay abot kamay ko lang. May nakatusok pang maliit na payong na papel sa tabi ng straw. Ganito dapat ang buhay. Hawak ang 50 milyong pisong yaman. Halos nakaukit na ang salitang YOLO. Sa mismong noo ko, habang inaantok na ako, at halos maging isa na sa sikat ng araw ngayong hapon, may isang aninong tumakip sa akin. Biglang napatigil ang masahe ng therapist ko. Napakunot ang noo ko sa inis. At tamad na iminulat ang aking mga mata. Sa ilalim ng sikat ng araw. Isang maganda pero nakasimangot na babae ang nakatayo sa harap ko. Nakasuot siya ng itim na dress. Na halatang maganda ang yari. At mamahalin. Masyadong seryoso at hindi bagay sa nakaka-relax na paligid. Natigilan ako. Hindi ba't ito ang kapatid kong nasa abroad na si Jiang Raswang? Tama. Hindi lang ako ang nag-iisang anak sa pamilya Jiang. Kundi may nakababata pa akong kapatid na babae ng 2 taon. Hindi siya peking anak. Kundi ang tunay na prinsesa ng pamilya. Kaya lang, 2 taon na ang nakararaan. Umalis na si Jiang Raswang para mag-aral sa abroad. Wala rin naman siyang masyadong papel sa kwento natin. Kaya hindi ko talaga inaasahang susulpot siya rito. Ang inosenteng batang babae noon. Dalagang-dalaga na ngayon. Ang puti-puti ng balat niya. At ang ganda ng hubog ng katawan. Talaga namang nakakabighani ang ganda niya. Nang makita ni Jiang Raswang na namukan ko siya. Walang sabi-sabi siyang lumuhad at yamakap habang umiiyak ng malakas. At ang ulo ko pa talaga ang niyakap niya. Kuya, nakuha mo pa talagang magbakasyon. Malapit nang masira ang pamilya natin. Bagsak na ang stock ng kumpanya. Pag-uwi ko, parang gumuho agad ang mundo ko. Sinira ng walang kwentang si Jiang Xiao ang kumpanya natin. Para lang magpapansin kay Su Qingshui. Padalos-dalos siyang nagumpisa ng maraming mga proyektong wala namang kwenta at malabong kumita sa merkado. Parang tubig lang kung magtapon ng pera. At hindi lang yan, bilang presidente ng kumpanya, wala man lang siyang pakialam sa imahe niya. Siya pa mismo ang pumapatol sa isang lalaking assistant ni Su Qingshui. At nakikipag-away pa sa social media. Akalain mong umabot pa sa mga headline. Kuya, bumalik ka na at iligtas mo ang kumpanya. Ako ang magiging kakampi mo sa loob. Nahilo ako sa pagkakayugyug niya sa akin. Kaya nagpupumiglas akong tumayo, at inilayo ko ang masyadong excited kong kinakapatid. Wu Zhuang, kumalma ka muna. Huminga ka ng malalim at pakinggan mo ako. Hindi na ako parte ng pamilya Jiang ngayon. Bumagsak man o umunlad ang pamilya Jiang, wala na akong pakialam doon. Nang marinig ito, hindi makapaniwalang napatingin sa akin si Jiang Raswang. Anong nangyari sa'yo? Paano mo nasasabi ang mga ganyan? Dati, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ang Jiang Corporation ay ang obra maestra ang pinagbuhusan mo ng dugot pawis. Ikaw ang nagsabing dadalhin mo ito sa mas mataas na tagumpay. Ngayong nakikita mong masisira na ito, paano mo nasisikmurang panoorin lang? Na parang wala lang sa'yo. Nagkibit balikat lang ako, saka muling humiga sa komportableng beach chair. Inabot ko ang malamig na buko juice. At mabagal na humigop. Oo nga nang umalis ako sa kumpanya, doon ko lang na-realize na hindi lang pala puro trabaho ang buhay. Ang magpa-araw, uminom ng buko juice, at I enjoy ang buhay, ang sarap pala. Huwag namang ganyan, kuya. Huwag ka namang sumuko ng ganyan. Dahil sa sobrang pag-aalala, napaluhod na si Jiang Raswang sa tabi ng upuan ko. Napahawak sa kanyang mukha, at mahigpit na hinayla ang braso ko. Pilit akong inyaahon mula sa impyerno ng aking pagwawalang bahala. Kuya, alam ko na sobrang sama ng loob mo kina mama at papa. Dahil basta-basta ka na lang nilang sinipa palabas ng kumpanya. Kaya alam kong puno ka ng inis at sama ng loob. Akong si Jiang Raswang, ay buong pusong kakampi sa'yo, kahit anong mangyari. Kahit na hindi tayo magkadugo. Ikaw pa rin ang nag-iisa kong kuya. Kung hindi lang sana ako nasa ibang bansa ng araw na yon. Talagang aawayin ko ng bongga sina mama at papa. Pati na rin yang si Jiang Xiao, sesermonan ko talaga sila hanggang sa maiyak sila. Ah, oo nga pala. Pati na rin si Su Qingshui, yung babaeng yun na walang kaiyahiya sa katawan.
Hahanap talaga ako ng tiyempo para sampalan siya. Para lang makabawi at mailabas ko yung inis mo. Habang pinagmamasdan itong maliit na kamao nagigil sa kasusuntok sa hangin ni Jiang Raswang, tamad ko na lang siyang kinawayan para awatin. At natatawang sinabi, Raswang, ramdam ni kuya yung malasakit mo. Pero hindi sa ayaw kitang tulungan, kundi dahil nakapirma na ako sa kasunduang yun. Malinaw pa sa sikat ng araw na nakasulat yun sa papel, na pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilya Jiang. Bilang isang tagalabas, anong karapatan ko para makialam sa pamamalakad ng Jiang Group? Wala akong pwesto at wala na yun sa lugar. Pero, parang lobong binutasan si Jiang Raswang, na bigla na lang nawalan ng hangin. At hindi na alam ang isasagot. Umagsak ang mga balikat niya. At medyo nawala rin ang kinang sa mga mata niya. Pabulong siyang nagsalita. Wala na ba talaga tayong magagawa kahit na ano? Pero makalipas lang ang ilang segundo, bigla ulit siyang sumulpot sa harap ko, na may nakakalokong ngiti at nakaisip ng kalokohan, saka sinabing, Kuya, sa totoo lang, tungkol dyan, may naiisip pa naman akong paraan. Sa kanya ako dahan-dahang inakit sa idea niya, tignan mo ha. Dahil sa mata ng batas at sa dugo, ay hindi nakita tunay na kapatid. E di magpapakasal ako sa'yo. Hindi ba't makakapasok ka bilang manugang ng pamilya Jiang, para makialam sa kumpanya natin? Pagkarinig noon, nabulunan ako sa iniinom kong buko juice. Ubo, 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 ubo. Medyo matagal bago ako nakabawi ng hininga. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya. At pinagalitan siya. Jiang Raswang, ayos ka lang ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? Dumaan ng halatang hiya at pamumula sa mukha ni Jiang Raswang. Pero nagmatapang pa rin siya. Ano bang masama dun? Mali ba yung sinabi ko? Yung diskarte at galing mo sa kumpanya noon. Kitang-kita naman yan ng lahat ng mga shareholder at executive. Walang taong aayon sa pera. Basta ba gusto mong bumalik? Siguradong buong puso silang papayag. Saka kuya, tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Kahit pambili lang ng 10-10 milyong pisong mansyon, hirap na hirap ka pa. Hindi ako naniniwalang gusto mo talagang mamuhay ng ganitong kahirap. Huminga ako ng malalim, at naging sobrang seryoso ng tono ko. Jiang Raswang, alam mong hindi yan ang tinatanong ko. Nang makita niyang hindi niya ako malulusutan, hindi na rin nagpanggap si Jiang Raswang. May katigasan ng ulo sa mga mata niya. Kuya, hindi ako nagbibiro. Simula pa nung bata ako, kailanman hindi ako inalagaan ni na mama at papa. Ikaw ang nagasikaso ng lahat para sa akin. Ikaw lang ang taong pinakamamahal ko sa buong mundo. Dahil hindi naman tayo magkadugo, bakit hindi pwede na pakasalan kita? Dahil doon, pinalambot ko ang boses ko. At itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya sa pagsasalita. Raswang, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi na ako uuwi sa bahay. Pero tutulungan kita sa ibang paraan. Dito na natigilan si Jiang Raswang. Kung ganun, kuya, anong ibig mong sabihin? Pahinahon kong sinabi, gusto mong hawakan ng kumpanya, hindi ba? Hindi mo naman kailangang palaging umasa sa iba. Ikaw mismo, bakit hindi ikaw mismo ang magsalba sa sitwasyon? Huwag mong kalimutan na tagapagmana ka rin. Ako, wala sa sariling inulit niya. Ako ba, nagsalubong ang magaganda niyang kilay. Pero kakauwi ko lang kasi galing ibang bansa. Sa lokal na merkado, sa loob ng kumpanya, at sa mga komplikadong problema doon. Pinutol ko ang pag-aalangan niya at sinabing, kung hindi mo alam, pwede mong matutunan. Kung hindi ka pamilyar, pwede mong pag-aralan. Lahat ng yan, kaya kong ituro sa'yo. Taka, hindi ba sinabi mo na isang basura si Jiang Xiao? Para palitan ng isang basura, kailangan pa ba talaga na ako mismo ang kumilos? May halong pagkadismaya nang umuso si Jiang Raswang. Pero mabilis din siyang sumigla. Kung ganun, kuya, araw-araw na kitang pupuntahan mula ngayon. Kaya huwag kang tatakas ah. Natawa na lang ako. Huwag kang mag-alala.